susunod na, okay, magpapaano na tayo, no, ng rental property natin. At maganda nga, ayan, kasama natin si Arnel ngayon kasi siya ang contractor ko, no? At alam nyo, mga contractors talaga, usually nagiging kaaway nyo yan. At sa awa ng Diyos kay Arnel, ay naku, hindi ko naman siya naging kaaway, no? At yung mga naging na i-recommend ko sa kanya, ay wala namang akong narinig, no, na negative feedback, no, from them. So, yon. So, yung rental property investing kasi, maganda itong source ng passive income. Inflation hedge din siya kasi sumasabay yung pagtaas ng rent doon sa pagtaas ng ano no, sa pagtaas ng bilihin, okay? And mayroon pa tayong potential capital gains, okay? So yung rental property guidelines natin, so ito yung mga susundin natin. So the number one rule is dapat meron tayong positive cash flow. Yung rental income natin should be higher than the loan amortization, association dues, or whatever, no, and other expenses of our property, no? And then, yung return on investment natin should be within 8 years. Oh, this is equivalent to about 12%, okay, na rate. Oh, kung ROI yung pinag-uusapan natin. Tapos kailangan nating kumuha ng property insurance at this is usually about 1,000 pesos per 1 million ng property value, yung property insurance natin. Okay? So kapag tayo nasa rental natin, no, it could be used for retirement, education of children, augment daily expenses, at saka pamana, no? Yan yung mga pwede nating gamit dyan. Ano yung pros ng rental property, cons and cons ng rental property business natin? So ito yung mga pros. Steady cash flow, inflation hedge, low tax rate compared to individual income tax. So kami, kapag rental property kasi you pay 7% of that. Oh, linis na yon, no? Sa individual tax rate kasi kapag tumataas yung income mo, aabot yan hanggang 30%, no? There's also property value appreciation. Ang mga cons naman nito, it's capital intensive, hindi siya liquid, mataas yung barrier to entry, no? Dahil kailangan talaga maganda yung location na makukuha mo for the property at yun nga yung problema on the construction, okay? And then tenant selection and management din, ako challenge din yan, ano? At saka yung pag-repair and maintain natin doon sa property. Okay? So, yan. Ano ba yung gagawin natin kapag rental property? Maganda ba kumuha tayo ng pre-selling versus ready for occupancy or tinatawag na RFO? So, una muna, kapag papasok tayo dito, lalo na pag mga OFWs tayo, di ba? I-clarify natin ano ba yung purpose ng pagbili natin ng property na yan. Kasi minsan pag tinatanong ko, ano ba yung purpose ng pagbili mo ng property na yan? Kasi gusto ko na magkaroon ako ng bahay and at the same time napaparentahan ko siya habang wala pa ako sa Pilipinas. Pag-uwi ko, magiging bahay ko na siya. Yung mga gano'n ba? Tapos pag kinausap mo siya after 5 years, "O ano ng plano mo diyan?" Ano nang nangyari? Ay naku Sir Vince, hindi ko nga siya ayoko nga na nga siyang parentahan kasi kapag paparentahan ko, sisirain lang nung mga magrerenta. So ang nangyayari, ang tumitira dun sa magandang bahay niya ay yung katiwala niya. Tapos siya, nandun siya sa abroad at nakikipagsiksikan siya sa maliit na room doon. Gano'n yung mga kaya kailangan i-clarify natin, bakit kayo bumibili? And the reason why I'm saying this is, kapag for investment, for rent, yun talaga yung gawin natin. Huwag tayo maging attached doon, no? At yun lagi kong sinasabi yung friend ko, no? Aking bestie, si Lourdes, no? Nung 'pag nakikita niya yung sa property na pinatayo ko sa Sampaloc 'no, na property, ang sinasabi niya, "Ay naku yung 'no, yung mga tiles may ganito-ganito, may mali yung ganyan, ganyan." Sabi ko, "Ate," sabi ko sa kanya, "hindi ako yung titira diyan. So, okey lang." 'Di ba? Huwag tayong maging emotionally attached dun sa mga properties natin. Kasi kung gano'n yung gagawin natin, ang hirap magdesisyon. Kaya ililinawin niyo 'yan, titirhan niyo ba 'yan? Paparentahan niyo ba 'yan? Ibebenta niyo ba 'yan? Maging malinaw tayo doon sa, sa purpose natin. Next, gumamit nung time value of money 'no, yung pinakita ko sa inyo kanina. So 'yun yung gagawin natin. May,
link na kayo dyan kung paano mapapanood yon. And then, kailangan nating i-factor in yung inflation and cost of borrowing money, no? Sariling pera ba natin or mangungutang tayo? Kailangan din nating tignan urban versus rural. So these are actual properties that SEDP owns, no? At ako nga, sa experience ko, no, mas profitable yung rural development sa real estate kaysa sa dito sa Metro Manila, no? So pakita ko lang sa inyo, no. So ito yung experience ko, unang-unang experience ko for rental income. So this was the property that we started, no, noong 26 years old kami ng aking partner. Residential rental property yan. So 2 million pesos yung worth niyan before. 1.6 million inutang namin, 400,000 yung ginamit namin sa pera, no? So, yung 1.6 million, nagbabayad kami ng 69,000 na interest expense diyan every year sa bangko, no? Yung 2006, yung annual rent na nakukuha namin dito sa property na ito, no, ay nasa 192,000 pesos. Okay? So yung cumulative net income namin 192 minus 69 na interest expense 122. So hindi na namin siya nilagyan ng maintenance cost, mga ganyan na mga expense kasi kami pa naman yung nandun kami. Ito kasi yung isang unit ay kami yung nakatira. So diyan kami nagsimula, no? So pag titingnan mo dito, bumababa yung interest expense over the years kasi nababayaran na namin yung principal. Tapos tumataas yung rent. By 2016 na fully pay na namin siya sa bangko. So hindi na namin siya inantay na matapos sa bangko. So pag tinitignan mo din dito yung market value niya, no, tumataas siya every year. Tapos yung loan balance namin ay bumababa, no, every year. So yung equity namin over the years ay tumataas siya. Okay? So yung equity natin, no, at saka yung market value niya, nagkakaroon ng capital appreciation na tinatawag. Okay? And if we add the market value and the cumulative net income, no, mas tumataas yung tinatawag na economic value. Yung cash flow na nakukuha natin sa kanya as a source of income at saka yung pagtaas ng capital or yung gains na nakukuha natin doon, which is the market valuation. So pag in-add mo yon, that's the economic value. And if we compare it with the Philippine Stock Exchange, no, from 2006 to 2016, na yan, no, yung pag naglagay tayo nung 400,000 natin, no, naging 569,000 lang noong 2006. Tapos may panahon pa na bumaba siya dahil sa pagbaba ng stock market. So magiging 1.3 million pesos lang siya. But now it is 4.4. Noong 2016, ang economic value ng real estate property namin ay 4.4 million. So really, it's better than how the stock market performs. And no wonder why a lot of rich people would rather invest in real estate than in the Philippine stock market. Okay? And remember, ito yung ito yung property namin na yan noong 2016. At ito yung ginawa na ni Arnel, no? Nung ginawa na ni Arnel, naging one-story building na siya. One story. Napatayo na namin siya hanggang fifth floor. So yan na siya. Yan na siya ngayon. This was in 2018, no? Before the pandemic. Okay? So ano yung mga gagawin natin diyan? So in terms pag condominium naman, yung gagawin natin, ano yung mga guidelines natin, no? So ganun pa rin, no? Can be considered an investment siya if it provides rental income, yung condominium natin, no? Yung rental income should be higher than the loan amortization, association dues, and other expenses. Positive yung cash flow natin. Again, the same return on investment, which is 8 years. And kailangan natin ng property insurance. Okay? Ano yung mga tips ko dyan? Gumawa tayo ng sarili nating research, no? I-research natin yung area before making your purchase decision. And then i-cross-check natin yung information with these interested parties. So yung presyo ng condominium na bibilhin natin
ay wag nating kukunin doon sa nagbebenta, which is the real estate company. Pumunta tayo sa mga ano no sa marketplace, no? So pumunta ka sa ano, sa mga Facebook groups, tingnan mo yung condominium na yan, magkano ba yung bentahan diyan ngayon? Punta ka sa Carousel o sa dati kasi OLX mga ganyan, no? Tingnan mo yung mga listings kung magkano yung binebenta yung properties na yan. At titignan mo kung yung presyo ay nabenta within the last 3 months. Kasi kung yung presyo na nandyan ay, kumare, presyo 17 million pesos, pero yun ay nakapost na ng 1 year na, ibig sabihin hindi yan yung market price. Kasi 1 year na eh. Dapat, ang turnaround ng condominium and real estate properties, pag pinost mo siya, within 2 to 3 months, nabibili yan. Okay? Mag-save tayo to increase our down payment para maliit yung ilo-loan natin. And at least mag-match dapat yung loan amortization natin with the first year rental rate at i-increase natin yung loan term to lower the cash flow. So ito naman si Sheila. So si Sheila ay pinsan ko to at natulungan ko siya on how to create a rental property. So meron siyang bahay at yung bahay niya pinahati ko para maging rental property, tapos nabili niya yung katabing lupa, yun yung ginawa nila na ito yung ginawa nila na na rental property. Yung makikita niyong building na to, na pink building na to, is actually a school. So yan yung property nung construction, ito na siya ngayon. Okay? So paano nila yon ginawa, no? How did she do it? So they really chose simple living, tapos kumuha sila ng loan to finance yung trainings nung asawa niya maging seafarer para lumaki yung kita. Nung lumaki yung kita, yun yung nag-increase yung income, yun yung ininvest sinave nila para i-invest sa lupa, bumili ng lupa at saka pag-construct ng apartment. So magkano yung nagastos nila? 3.4 million. If I'm not mistaken, no, this is in 2019 before the pandemic. Okay? So ang total monthly rent ay 44,000 pesos. So 5,500 pesos per unit. Ang return on investment niya ay 78 months or 6.5 years. So 3.4 million divided by 44,000 is about 78 months or 6.5 years, which is lower than the 8 years na ROI ko. So check na check siya, no? Ang rate of return niyan pag kinompute natin ay nasa 15% per annum. Okay? So, paano natin yan uumpisahan? So una, land banking nga muna, no? Mag-market research muna tayo. So, ano ba yung objectives ng market research natin for the rental property? Paano natin gagawin yung area assessment? And then titignan natin ano yung supply ng rental properties at saka profile ng tenants kung saan natin balak magtayo, no? So yung objectives ng rental market research natin, tinitignan natin ano ba yung pinakamainam na gamit sa property. So, tignan nyo dito, no, yung property na pinagawa namin sa Sampaloc, for example, ito yon. Ganyan yung itsura eh. Alam nga namang magpapatayo ako ng ano dyan, ng bahay katulad sa Forbes Park. Eh, mukhang hindi namang taga Forbes Park yung mga tumitira dyan, di ba? So, iaayon ko yung building o yung property ayon dun sa mga nakatira doon ngayon. Okay? Kasi most probably, yung mga ganong klase din ng tao or ng market segment yung makaka-afford o yung maa-attract no nung aking property. So, and then titingnan natin ano yung may pinakamataas na kita na posible kasabay ng maayos na serbisyo sa mga tenants. So, these are our objectives. And then i-assess na natin siya. So, area assessment na natin, no? So, kailangan talaga nating mag-site visit, hindi po pwedeng hindi, no? So, ililista natin yung mga nakapaligid na properties doon sa tina-target nating bilhin na property or kung may property na tayo, yun titingnan natin. Titingnan natin yung area within 1 kilometer radius. So, ang gagawin mo, kumuha ka ng mapa sa Google Map, no? Tapos, gumawa ka ng sukat na 1 kilometer,
no, in one area, tapos ibilog mo siya. Nakikita niyo ba yung ginagawa ko? Okay. So, kunwari, ito yung mapa, no? So, ito yung property mo. Okay? Sumukat ka ngayon ng 1 kilometer, no? Yung 1 kilometer na yan. Tapos, di ba meron tayong thread yan or something? Ibibilog mo yan ngayon dito. Ibibilog mo yan dito. Yung 1 kilometer. That's the 1 kilometer radius. So, titingnan mo ngayon, ano yung mga establishments na nandyan sa 1 kilometer radius. Hindi mo naman kailangan kompleto, no? Ano rin mo lang sa Google Maps, tignan mo lang kung anong meron, tapos mag-site visit ka, validate mo. Okay? Tapos, yung 1 to 2 kilometer radius, yung mas malaki, so palaki siya ng palaki at hindi naman kailangan na comprehensive. Just to give you an idea on what the area is, no? So, pag nagawa mo na yon, assess mo na siya, titignan mo na lang ngayon yung supply ng rental properties doon, no? So, interview mo yung mga property caretakers and tenants. Ako, gustong-gusto kong pumunta dyan eh. Nagpe-pretend kami na naghahanap ng pauupahan. O, tapos, papakita na nila sa'yo, ito yung 1 bedroom namin, sir. Ito yung ano. Malalaman mo na ngayon ano yung mga kalakaran doon sa area na yon, ano? Tapos, kung meron ka namang mapuntahan, tapos, ay, wala po yung ano dito eh, yung kasama. So, kunin mo yung contact number, 'di ba naka-post naman yan usually, tawagan mo tapos yun pretend ka na ulit, no? Magkano po ba diyan ngayon, no? Ilan po yung bakante, meron po bang bakante, baka walang bakante para makita mo yung demand, no? So, tapos titingnan mo yung profile ng tenants, no? Ilan yung nakatira, ano yung trabaho ng mga nakatira doon, length of stay, place of work, at saka paraan ng pagbabayad nila, no? Titignan mo rin kung ano yung mga contract details ng mga tenants doon, ano yung magkano yung rental amount, magkano yung security deposit, magkano yung advance payment. Tapos ano yung mga ano no, sukat ng inuupahan, yung kitchen yan, ilan yung number of bedrooms, no? Studio type ba? Ano yung mga amenities, mga ganyan, no? So, yan yung kailangan mong gawin para magawa. Hindi yung nakapagpatayo ka na tapos ay magkano ko kaya ito paparentahan, 'di ba? Kasi hindi po pwedeng gano'n, 'di ba? Maghuhulaan tayo. May market ka na in mind. Okay, yan ha. So, puntahan niyo lang itong QR code na yan at saka yung ating URL para makuha yung rental market research guide natin. Okay? So, yun. Yan yung ano natin on the rental market side, no, sa pagpapatayo. Then after that, titignan na natin yung tenant selection. Okay? So yung tenant selection naman natin, titignan natin diyan, ano? Meron tayong rental criteria checklist. Paano tayo mag-advertise, pre-screening, and then tenant application. Step 5, kailangan din na meron tayong credit screening and background check. May references din dapat. At saka tayo pipili kung sino yung yung mangungupahan sa atin. Ayan, 'di ba? Din mga pamangkin ko nung Google na sila. Ayan. So, ano yung purpose ng rental criteria checklist natin? This is to take care of the rental property para yung mga magre-rent sa atin, they will pay on time regularly, no? And also they will follow property rules, processes, and procedures. So ito yung criteria checklist natin. So ano yung rental history nila, current income, references, credit report, kung meron man. Yung credit report, ang ano namin diyan ay kinukuha namin yung last 3 months ng kanilang electricity bill. Kasi kung may mga late na silang payments sa electricity bill, oy, X na yan. Aba, sa electricity bill pa lang, nalilate na. Paano na lang sa atin? Tapos, mag-property mag-background check din tayo sa kanila. Okay? Then sa property policies, are pets allowed? Smoking, off-street parking policies, no? May charges ba? And then ano yung guest rules and occupancy rules natin, ano? Ano yung laundry rules din? Yung lalaba. Ayan, okay? So para sa detalye sa mga tenant selection, wala na tayong oras talaga to discuss this, ano? So yan po yung ating QR code at saka yung ating URL, no? bit.ly/Servins tenant selection. At
naku, kailangan din natin na intindihin ha, yung mga karapatan ng ating mga nangungupahan. So ito naman, tenant rights, bit.ly/servants tenant rights. No? Para lang alam natin at tayo ay nasa panig ng batas. Wala tayong vina-violate. Okay?